Blessed morning, everyone. Greetings in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Good morning, Pastor Bobby and Pastora Cynthia and Pastor Joel and Sister Lydia and family. And to all my co-pastors in the vineyard in this platform this morning, and to all the brethren and the pastors' wives. Although mga kapatid na mayroon tayong isang kasamahan na pastor na ating kasama dito na nag-preach or nag-exhort mga kapatid, si Pastor Ray Pantino, na siya po'y nasa kamay na ng ating Panginoon. Amen. I do believe na siya po ay nasa kamay na ng ating Panginoon. No more pain. Amen. God's in control. Only siya lang nakakapag-control. Ang sabi nga ng Bible, all things work together for good. Siya lang nakakaalam mga kapatid. So, we continue pray for the Pastor Ray Pantino's family. Amen. Thank you so much. So, without further ado mga kapatid, let's open our Bible in the book of Ephesians chapter 4 verse 31 chapter 4 verse 31 down to 32. It says, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you." Amen. So pagpalain ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Thank you so much, O Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Let your Spirit move in this platform this morning and use your servant a channel of your blessings, O Lord God. Hallelujah. I am depending on you, Lord God. Without you, Lord God, I am nothing, Panginoon. Thank you so much, Father, for your glory alone. In Jesus' name, amen and amen. So the title that I will bring to you mga kapatid, nakita na ninyo sa screen at kinuha ko dito, forgiving one another. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, what the Bible says mga kapatid, I will repeat, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Hallelujah. So forgiveness, long-suffering, kindness, gentleness, self-control, and fundamental concept deeply rooted in the Bible. Amen? And nandoon yung pag-ibig, mga kapatid. Amen, yung first love natin sa ating Panginoon. What the Bible says, offering a path's spiritual renewal, mental peace, and emotional healing. Hallelujah. The Bible provides profound insight into the nature of forgiveness, emphasizing its importance in our relationship with God and one another. Let's explore mga kapatid what the Bible says about forgiveness, the benefits of forgiving, and the consequences of harboring unforgiveness. So tayo mga kapatid, kapag tayo po ay nagpapatawad sa ating kapwa, yung nakasakit sa atin or na-offend sa atin, kailangan ay mag-forgive po tayo. So that mga kapatid, our relationship with God and one another is maganda, is growth. Let's explore what is the Bible says about forgiveness, mga kapatid. That the benefits of forgiving and the consequences of harboring unforgiveness. Kapag hindi tayo nagpatawad, mayroong maraming mga consequences at hindi po matanggal yung ating kabigatan sa ating puso, mga kapatid. Hallelujah. So what the Bible says, mga kapatid, hallelujah, even ang dito nga sa ating key verse, even God for Christ's sake hath forgiving you. Amen. How much more tayo, mga kapatid? What the Bible says about forgiveness. Amen.
The Bible speak volumes about forgiveness, mga kapatid, portraying it as a divine attribute and mandate for believers. Amen? Hindi talaga, mga kapatid, ay kailangan na ating kinikimkim yung galit or ating ang tagal-tagal na dyan nakatago. Hindi natin pinoforgive, hindi natin ni-release, mga kapatid. Hallelujah. Ito po ay nag-cause ng consequences sa ating buhay, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. So, ang sabi nga dito sa Matthew 18 verse 21-22, Jesus teaches Peter about the extent of forgiveness, saying, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Amen? Up to 70 times 7. And mathematically speaking, mga kapatid, hallelujah, 490 times kailangan tayo po magpapatawad, hallelujah. Which also has natural prophetic, mga kapatid, symbolism attached. Amen. However, that's another episode. This passage highlight the boundless nature of forgiveness. Amen. Urging the followers to forgive others as often as necessary. Kailangan talagang lagi necessary, mga kapatid, often. 'Di ba? Parati or necessary talaga. In the Lord's Prayer, we are taught to ask God, forgive us our debts as also have forgiven our debtors in Matthew chapter 6:12. Amen. I-summary ko na lang to. Alam nyo to, mga kapatid. This petition underscores the reciprocal nature of forgiveness. We are forgiven as we forgive. Kung tayo po'y nagpapatawad, tayo po'y patatawarin ng ating Panginoon, mga kapatid. What is our key verse this morning, mga kapatid, in Ephesians chapter 4:32. Amen. Further, it encapsulates the message arguing believers to be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in the Christ God forgave you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, haraya sikadaya. So, even, mga kapatid, the parable of the unforgiving servant, amen, we are the servant, mga kapatid. Hallelujah. In Matthew 18:23-35, mga kapatid, it's is a stark reminder us of the necessity of forgiveness. Nire-remind tayo lagi, mga kapatid, amen, to forgive one another. So, illustrating consequences of unforgiving heart. Kung hindi tayo nagpapatawad, mga kapatid, yung ating puso ay mabigat. Hallelujah. So, I experience always, mga kapatid, na makarinig ako ng masasakit na salita sa kapwa natin, even in the kapwa pastors, mga kapatid, na o-offend din tayo dahil tao lang naman tayo Pero, mga kapatid, hindi po ako nagkikimkim ng galit at hindi ako mahilig makipag-argue. Ang gawin ko, manahimik at magpipray. Amen. After that, maya-maya wala na, mga kapatid. Natatanggal na agad yung upset. Amen. Huwag nating daladalahin or i-keep dyan ng how many months or how many years. Inaabot na ng how many years. Mahirap yun, mga kapatid. Mauwi yun sa stress, anxiety, until depression, mga kapatid. Hallelujah. So, ang sabi, Bible clarifies that the forgiveness is not optional. Amen. But a core element of the Christian faith. Amen. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ang ating pananampalataya, we need to clarify, mga kapatid, the forgiveness is not the optional but core elements of the Christian faith. Hallelujah. So, number 2, how forgiveness benefit us spiritually, mentally, and emotionally. Praise God. So, spiritually, forgiveness connects us more deeply with God. It allows us to mirror God's mercy, fostering a closer relationship with Him. By forgiving, we obey God's command. Amen. Opening ourselves to receive His forgiveness and grace. So, we are saved by grace, mga kapatid, dahil pinurgive na tayo ng pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. So, magpatawad din tayo sa ating kapwa.
Amen? Hallelujah. Ang sabi nga mga kapatid ng Hebrews 12, verse 15, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness is springing up trouble you, and thereby many defiled. Amen? Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi 'di ba sa Tagalog, napaka-ingatan na baka ang sinuman di makakaabot sa biyaya ng Diyos. Amen. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat. Amen na kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Nakakahawa yan mga kapatid na espiritu. Amen. Praise God. So bitterness, men's wrath. Amen. Andoon yung galit. Praise God. Bitterness, hindi po maganda yan mga kapatid na kim-kim lang natin sa ating mga puso. Anger, evil speaking. What the Bible says in Titus 3:2, to speak evil of no man to be no brawlers but gentle. Amen. Shewing all meekness unto all men. Amen. Na huwag magsalita ng masama tungkol, amen, sa kanino man. Na huwag makipagtalo, kundi makapahinhin at magpapakahinahon sa lahat ng mga tao. Kailangan magpakahinahon po tayo. Meekness, ano ba yan, mga kapatid, di ba? Andun yung gentleness. Hallelujah. Kailangan maging gentle po tayo mga kapatid. Hallelujah. Raya sikadaya. Mentally, forgiveness can lead to significant reduction in stress and anxiety. Holding grudge and bitterness can weigh heavily to the mind, leading negative thought patterns. Forgiveness allow us to release these burdens, offering peace and liberation. Kailangan i-release natin yung ating mga kabigatan sa ating puso or ating naka-mindset dito ay puro kasamaan. No mga kapatid, i-release na natin yan. Palitan natin ng magandang, ang naka-mindset sa ating isip ay puro magandang bagay. At sa ating puso mga kapatid. So emotionally, forgiveness promotes healing and emotional well-being. It enables us to move past hurt and resentment, fostering empathy and understanding toward those who have wronged us. Kailangan maka-understand po tayo sa mga tao na nakarong sa atin kasi tao lang naman eh. Pero mga kapatid, andoon yung atin silang i-forgive. This emotional release can improve our mood. Pag ang tao po mayroong kinikim-kim na galit dala-dala ay ang mood nila ay hindi po maganda. Laging nakasimangot. Amen, nakakatakot po tingnan. Pero yung tao mga kapatid na mayroong kapayapaan, hallelujah, pinorgive na lahat at nirelease na lahat yung mga kabigatan sa puso, ay mayroong joy sa mukha, nakikita, nagre-reflect kasi yan mga kapatid. Amen. Baka mga kapatid na marami na tayong mga stress na tayo emotionally, anxiety, lalabas na yung mga tigyawat, nangingitim na yung ating mga mukha. 'Di ba? Magkakaroon daw ng improve your mood kung ikaw ay ni-release mo lahat yung mga emotional mo. Enhance our relationship and increase our happiness. Biro mo yan, increase our happiness. So likas na kasi sa tao mga kapatid ay nagkikimkim ng galit. Amen. Praise God. So number 3, the consequences of forgiveness spiritually and rationally. Hallelujah. Spiritually unforgiveness can create barrier. Oh my God. Panginoon. Di ba nakaka-create ng barrier sa atin kapag hindi tayo nag-forgive? Unforgiveness mga kapatid. Ating sarili. I-forgive din natin to. Atin nang i-release lahat yung mga dala-dala nating kabigatan mga kapatid. Yung mga hatred. Nakatago pa dyan ng how many years na. The individual and God, it can hinder one's spiritually growth and block the flow of God's forgiveness and blessings. Biro mo, nakahinder yan sa mga blessings mga kapatid. Kailangan i-forgive at i-release na lahat natin yan. So relationally, unforgiveness can lead to the
distraction to relationship and the lack of future relationship, because we end up in state where all the labored people who hurt you, or I don't trust people, which hinders future potentially. Relationship inbreed as a resentment, anger, and this distance between individuals. Amen? So individuals, mga kapatid, ang ating kaligtasan din, individuals, unforgiveness harms to one holding onto the strains and can even sever our relations with God, mga kapatid, ay nakahinder siya, nakablock sa mga blessings, mga kapatid. Amen? Kailangan i-release na natin lahat yan. Hallelujah. Dito, conclusion, mga kapatid, I want to encourage us. As presented in the Bible, what the Bible says, forgiveness is a powerful act of love and obedience. Kailangan, mga kapatid, ay mag-forgive po tayo. Hallelujah, raya sikuduya kikadaya. Thank you, Jesus. Its benefit us spiritually by bringing us closer to God. Kapag nirelease lahat natin yan, mga kapatid, hallelujah, ito po, mga kapatid, ay makapag magiging root or rooted ang ating relationship closer unto God, mga kapatid. Mentally, praying one another, love one another, encourage one another, mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah. So, ito po, mga kapatid, ay nakapagbigay emotionally enable to healing and peace. Amen? Magpapakagamot sa atin, healing and peace. Unforgiveness can have dire. Para bagang dinadry na tayo, mga kapatid, kapag tayo po ay hindi nag-forgive. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, glory to God. Embracing to forgiveness is thus not only a biblical mandate, but a pathway to more fulfilling and harmonious life. Amen. Harmony to others. Hallelujah. We pray one another's, mga kapatid. Forgiveness and mercy towards one another. Thank you so much, and God bless us all.